si Jay Tariela na ating PCG spokesperson, mga bossing. Naku, may sinasabi dito ha. At tingin ko, mga kababayan, ang parinig na ito o rekta ang sinasabi na ito ni PCG Jay Tariela, mga bossing, ay para po sa kagaya nila Marcoleta. Sabi ho dito, mga bossing, nandito na si Tina B. O yan ha. At si Ma'am Delia Rosario at si Jill Chambers at Dennis Antoque. Oh. Si Dennis Antoque, dili tanan sir, istoryahe. Oh. Game. Ito mga kababayan, nung isang linggo o ito, bago po, kumbaga parang mga Lunes, Martes o something like that, ano po, nagkaroon ng harapan po itong si Commodore J. Tariela at si Marcoleta doon po sa Congress, mga bossing. Isa na din po sa dahilan kung bakit po nagharapan yung dalawa dahil doon sa pagkakasabi ni Marcoleta na there is no such as West Philippine Sea. Eh naku, negatibo po ang reaksyon ng sambayan ng Pilipino. At syempre, ano pa ang i-expect mo doon sa nangunguna o isa sa nangunguna, no, para po ipagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea? Syempre, sasagot po yan, mga bossing. Ano? Na ano ang sabi niya? Ako po ay titindig doon sa sinabi ng Pangulo na meron talagang West Philippine Sea at hindi yung kumbaga parang guni-guni lang or ano, kasi pagkakasabi ni Marcoleta, eh tayo lang pong mga Pilipino ang may gawa-gawa niyan. Ganon. Ngayon, ang rektang sinasabi po ng Commodore J. Tariela, mga pro-China kandidato, wag iboto. Di ba? Eh sino po ba yung mga yan? Siyempre, alam nyo na kung sino yung mga yan. Di ba? Si Bato, umiiwas eh. Hindi po ako pro-China. No? Eh, gusto nyo po, makipaggira ako dyan. Basa na natin si Bato. Basa na po natin yung mga, mga senador na po yan. Mga kababayan. Ngayon, iniiwas nila ang kanilang sarili kasi malapit na po ang halalan. At makikita at mababasa natin sa mga social media na ano po, talagang binoboykot at talagang ayaw iboto yung mga pro-China na mga kandidato. Sabi po dito, sa balitang ito, nakiusap ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa publiko na iboto ang mga kandidatong sumusuporta sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pangangalaga sa West Philippine Sea. Eh dapat naman ho talaga ganyan, 'di ba? Birhel Valencia? Ganyan naman ho dapat talaga, mga kababayan. Dapat kung ano ang makabubuti para sa bansa natin, sumuporta tayo, hindi yung inuna mo pang awayin si Jay Tariela kaysa sa China. Di ba? Makita na natin yung mga ginagawang pambubuli ng China doon sa mga barko natin, doon sa mga Coast Guard natin. Tapos ganun pa yung maririnig natin. Di ba? Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mga kandidatong pro-China ay hindi dapat manalo sa May 12. Kilala nyo na ho yan, mga kababayan. Ano po? At sa nakikita ko naman pong mga survey, mga bossing, ay mukhang sinusunod naman po ng sambayan ng Pilipino. Sinusunod naman po ng mamamayang Pilipino, mga kababayan. Bakit to? Eh, syempre, nakita nyo naman ho. Yung kanilang mga survey, yung kanilang mga position ngayon ay nandun. Mahigit sa 25 pataas. Wala pong makapasok sa top 12. Nag-iisa lang po. Si Bungo lang ho, mga kababayan. Hindi pa ho natin alam pagdating ng eleksyon. Sabi dito, ang posisyon ko po pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, hindi ito usaping political. Correct. Ano po? Napakadali lang po sagutin yan. Para sa Pilipinas ako. Atin ang West Philippine Sea.
may karapatan tayo dyan. Naipanalo natin sa UNCLOS yan. So, ibig sabihin, may karapatan tayo dyan. Ganun lang po. Hindi na dapat yung pag-uusapan pa, wala naman pong West Philippine Sea, etc., etc. Hindi po dapat political. Kung ano man ang pinapaniwalaan mo sa political, eh dapat iisa tayo ng paniniwala dyan kapag dating sa West Philippine Sea. Atin yan. Di ba? Ang pinag-uusapan natin sa West Philippine Sea, usapin natin lahat ito bilang Pilipino. So, ibig sabihin, ang Vice Presidente, hindi Pilipino? Ano? Kasi hindi man lang makapag-komento para, kumbaga, mabigyan lang tayong mamamayang Pilipino ng lakas ng loob, no? Doon sa laban about sa West Philippine Sea, wala eh. Sabay ginatungan pa nung kapatid. Hindi po trabaho ng Vice Presidente ang magkomento tungkol sa West Philippine Sea. Ibang klase si Pulong talaga. Di ba? O, tuloy. Regardless of who you are supporting, whether you are supporter of the former admin or the current admin, Diini Tariela. O, yan nga. Tama nga naman, di ba? Let this be a learning experience for us to make sure that those people who will be elected in May are those senators, congressmen, and local government executives na susuporta at titindigan ang laban ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa West Philippine Sea. Binigyan din ni Tariela ang kahalagahan na malaman ng mga botante kung sino ang mga kandidatong nagtatanggol sa West Philippine Sea at matapang na tumutuligsa sa agresibong aksyon ng China sa nasabing teritoryo. Mga kababayan. Si Marcoleta, kahit na ako ipatawag niyan sa Kongreso, masasabi ko sa kanya, hindi ka pro-Pilipinas. Bakit? Kitang-kita naman doon sa unang pahayag niya, there's no such as West Philippine Sea. Ang gusto niya talagang tumbukin doon ay walang West Philippine Sea. Kumambyo na lang po. Reverse. Bakit? Nakita na, negatibo ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. Biglang pinalabas na lang po. Pangalan na lang ang ibig sabihin niya na walang West Philippine Sea na pangalan at hindi pa tinatanggap sa labas ng bansa. Di sana kung yun pala ang ibig niya sabihin, sa simula't simula pa lang, sinabi niya na. Ang ibig kong sabihin po dito ay wala pong pangalan na West Philippine Sea na nakalista na po. Hindi naman niya nilinaw yun, di ba? Kaya, ang sambayan ng Pilipino, umalma po, mga bossing. O yan galing po yan sa Commodore natin na si Jay Tariela. Huwag iboto yung mga kandidato na pro-China, no? Dapat kapag pag ikaw ay tumakbo sa kahit anong posisyon, unang nasa utak mo, unang nasa puso mo ay ang bansang Pilipinas, mga bossing. Dahil kaya ka nga tumatakbo 'di ba? Kaya nga gusto mong maging isa sa leader kasi meron kang ihahatid o meron kang gustong mangyaring maganda sa ating bayan. Tapos marinig mo, mga pro-China sila. Hindi ko na po sila iisa-isahin. Alam ko, alam nyo na po sila, mga boss chief, amo sir. No? Kung ikaw, alam mo kung sino sila, nandyan ang comment section. I-comment nyo na lang dyan po. Paalam muna. Hanggang sa muli. Maraming salamat and God bless po sa atin lahat.